Guys, for today's video, hindi ko pa napapakita sa inyo yung pinakamagandang feature na nagustuhan ko with Z-Card. So, ito yung reason kung bakit ko siya dinidiscuss. Ito yung reason kung bakit ako nag-apply with Z-Card and bakit ako napaka-optimistic about this card. So, ito yung tinatawag na burner card. Ayan. So, kung gusto mong malaman kung ano ba tong burner card na to at paano yung sistema dito, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawan ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so ayan, I hope na napanood yung mga previous videos ko about yung application ko kay Z, tapos yung approval ko kay Z, tapos yung first time na paggamit ko kay Z-Card. Ayan, sana napanood nyo yun. Kung hindi, ito na lang yung mga yan, yung mga thumbnails, and nasa description box na lang yung mga links. Kung wala naman, pwede nyo i-search yan sa aking channel. Ayan. Okay, so ito yung pinakamagandang feature na nagustuhan ko with Z is you can create multiple or unlimited ay, di ko alam kung unlimited, pero I guess unlimited numbers of virtual card. Ayan. So, di ba, meron tayong cards, credit card or debit card, di ba? Or ATM. And then, i-enter natin yung information na yan. Kunyari, magbabayad tayo ng Netflix natin. Ano ba mga Prime, mga Disney, or bibili tayo sa Grab. Ayan. Ilalagay natin yung card information natin. Either credit card yan or debit card. Pero, minsan, may napupuntang kang website. For example, hindi mo sigurado yung website like Alibaba.com. And medyo, skeptical ka kahit kilala yung Alibaba.com. Medyo hindi mo alam, hindi ka panatag na ilagay yung credit card information mo. Ayan, or for example, ano pang website? Siguro sa experience ko or sa pagbili ko ng gamit online, meron akong biniling license para sa mga computer shop ko, which is ito, yan, yung license ng multi-PC. Ayan, Russian website yan. So medyo natatakot ako noon. So hindi ko nilagay yung credit card information ko kung hindi debit card, ATM, and niloadan ko lang, tapos hindi ko na nilagyan ng available balance yung ATM na yon. So, parang ganun yung nangyari. Parang one-time use na lang yung card na yun. Kasi feeling ko, during that time, baka na-expose na yung card information ko. Kasi hindi ko naman kilalang website yun. Pero, nag-go through naman yung transaction ko doon and nakabili ako ng license. Pero hindi ko na nga lang nalagyan ng laman ulit. So, ito yung magsusolve nung problemang ganun. Na you can use this card for one-time purchase lang or for specific purpose. Ayan. Kasi yung mga cards natin ngayon, di ba? Yan pa rin yung numbers. Ang pwede mo na lang gawin is lagi mo i-turn off and then pag gagamitin mo, dun mo lang i-on. Pero, paano pag nakalimutan mo? Actually, ako minsan, pag nag-withdraw ako sa BDO, lagi naka-turn off lahat ng ATM cards ko with BDO. Pag mag-withdraw ko, doon ko lang siya i-on. Medyo hassle. Tapos minsan, matatapat ka pa sa mall na walang internet, walang signal. Ang hirap i-on. Paano kung ganong instance? Pag gagamitin mo siya, yung, kunyari, gagamit ka, kumain kayo, i-on mo yung card mo para gamitin mo, walang internet, di ba? So, ito, yung Z-Card. Pwede nga for that specific purpose, kunyari, pang Shopee mo lang or pang Lazada mo lang yung virtual card. Pwede rin namang for one-time use na tipong pag na-charge yung card na yon, magko-close na siya. Or pwede rin naman na time dependent, kunyari within 24 hours, magko-close yung card. So, ganon, di ba? Okay yung feature niya. So, papakita ko ngayon sa inyo. Okay, so ang gagawin ko muna is o-order ako kay Shopee. Okay, so ito, pagka-login ko kay Z, click ko lang dito sa ilalim yung cards and then click ko yung virtual. Ayan. Yung basic, yun yung mga pang specific purpose. Yung hindi naman nagko-close kaagad. So, ikaw yung may decision kung kailan mo i-close yan or kailan mo ilalock. Diyan yung basic. Yung single use naman, ito yung one time na gamit lang. Pag na-charge na, automatic magko-close. Ito naman yung time dependent, yung 24 hours na automatically after 24 hours magko-close yung card. So, for this purpose, i-try ko yung single use yung sa Shopee. Okay, so pwede mo lagyan ng pangalan. Ayan, Shopee, August 3. Yan, Stigno.
May animation pa. Ayan. Shopee, August 3. Your virtual card is ready to use. Keep your account safe and secure while transacting online. Ayan. So, makikita nyo na yung card dito sa my single use. Okay. So, naka-blurred lang yung information. Ayan. Pag click nyo yun, makikita nyo yung card type, single use, card holder, card number, expiry, CVV, and yung nickname ng card. So, ang gagawin na natin ay pupunta na tayo dito sa Shopee. Magsha-shopping tayo. Okay. So, ito, may gusto akong bilhin na iPad case and screen protector kasi nasira na yung case ng iPad ko. Check natin yan. Punta tayo dito sa payment method, i-view all natin. Click natin yung credit and debit. Click add new credit card. Ayan. Dito, ilalagay ko yung details. So, syempre, i-blurred ko na lang. Hindi ko ipapakita sa inyo. So, ito, add card success. So, ito na, try ko na siyang bayaran. Ayan. Tapos, ito, dumating na dun sa payment gateway ng Mastercard, ayan o, Z. Tapos, nagpadala rin siya ng OTP. And I'm paying the amount of 922. Tapos, kunin ko yung, ayan, yun yung OTP. Ayan, nag-text na yung OTP. Enter ko lang yung OTP. Ayan, and then confirm. Payment failed. Okay, so payment failed. Bakit payment failed? Balik tayo sa Z na app. Papakita ko sa inyo kung bakit. So, ito yon. So, hindi pala dapat single use kapag magsa-Shopee ka. Kasi, yung pag-a-add pa lang ng credit card information kay Shopee, charge na siya ng 1 peso. So, chinargean ako ni Shopee ng 1 peso. Dahil one time nga lang siya, nag-close na kagad. Ayan o, wala na yung ginawa kong virtual card dito sa single use. Okay, so sa tingin ko, ang dapat na gagamitin dito na card ay basic for a specific purpose. So, click natin yan. Ayan, for example, online shopping or subscription. Yan. Pangalanan natin 8. Ayan. So, your virtual card is ready. And then, again, naka-blurred lang information ko. Tapos, balik tayo sa Shopee. I-add ulit natin. Yan. Tapos, ayun o, yung ID check. You are paying merchant Shopee the amount of 1 peso. Yun yung pag-a-add ng card. So, enter lang natin yan. Ito na. You are paying merchant Shopee for the amount of 922. So, may bagong OTP, enter lang natin. So, you paid 922. And if we're going back dito sa Shopee natin, ayan, makikita nyo na nabawas yung 922 pesos and yung dalawang tig-pipiso. Tapos, dahil ayoko na gamitin yung virtual card na yon, pwede akong bumalik doon. Tapos, yan, pwede ko siyang i-delete. Delete card, ayan. So basically, wala na siya dito sa basic. And then, doon, makikita na natin siya sa closed card. So, nag-i-email din pala, your virtual card was automatically closed. So, ito yung kanina na nag-close dahil sa charge ni Shopee na 1 peso kasi single use lang siya. Yan. So, basically, napakita ko na sa inyo yung information about this burner card, the use case, and then kung paano ba siya gamitin. Yan. Hindi ko lang mapakita sa inyo yung 24 hours, pero parang ganun na rin naman yun. Mag-expire siya after 24 hours. Okay, for our question of the day. Sa tingin nyo, how important or how helpful is this burner card feature ni Z? Ayan. And kung may streamline din itong burner card feature across every credit card or ATMs, sa tingin nyo, makakatulong ba to sa inyo and paano? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Natsu Dragnil MZ7WD. Sabi niya, thank you sa informative review ng GGives. At Natsu Dragnil, yan, MZ7WD. Shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!